Sa patuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas, ay naging sakit ng ulo para sa Israel Defense Forces ang mga ginawang complex tunnel network ng grupong Hamas. Ang underground tunnel network ay ginawa ng mga Hamas at iba pang militanteng grupo para gamitin sa pag-imbak at magtago ng mga armas, magtipon at magtago sa ilalim ng lupa, communication, magsanay, maglunsad ng mga mapanganib na pag-atake, magdala ng mga hostages, at umatras ng hindi natutukoy ng Israeli Defense Forces. Kaya ang Israel Defense Forces ay gumawa ng kakaibang plano at strategy para puksain at sirain ang Hamas tunnel network. Ang tanong, epektibo kaya ang kanilang plano at strategy? Ano ang epekto nito sa mga tao? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Bumuo ang Israel ng isang sistema ng malalaking water pump, na magagamit nito para bahain ang complex network tunnel ng Hamas, sa ilalim ng Gaza Strip ng tubig dagat. Ang purpose nito ay para mawala at mapilitang lumabas ang mga Hamas sa kanilang pinagtataguan. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, natapos ng Israel Defense Forces ang paggawa ng ilang malalaking seawater pump sa paligid, 1 milya mula sa hilaga ng Al-Shati Refugee Camp noong kalagitnaan ng Nobyembre. Ang mga water pump na ito, ay hindi bababa sa 5 ay naitayo na. Ang bawat isa ay maaaring magbomba ng libu-libong cubic feet na tubig mula sa Mediterranean Sea, patungo sa mga tunnel kada oras, na haantong sa pagbaha sa loob ng mga tunnel ng ilang linggo. Ayon di umano'y sa mga opisyal ng Amerika, na unang ipinaalam sa kanila ng Israel ang kanilang mga plano noong unang bahagi ng Nobyembre, kahit na hindi pa nila alam o tiyak kung kailan isasagawa ng gobyerno ng Israel ang kanilang mga plano. Isang mapagkakatiwalaang source ang nagsabi sa pahayagan, na ang plano ng Israel Defense Forces ay magaganap ito sa loob ng ilang linggo. Ang ibig sabihin, ay magkakaroon ng sapat na oras ang Hamas, para mailipat ang lahat ng kanilang mga hostages palabas ng mga tunnel. Ngunit sinabi ng mga sources sa mga pahayagan, na mayroon silang reservation tungkol sa plano. Ayon naman sa isang di kilalang opisyal ng Israel Defense Forces, na hindi sila sigurado kung gaano katagumpay ang water pumping, dahil wala pang nakakaalam sa mga detalye ng mga tunnel network ng mga Hamas at ang lupa sa paligid nito. Imposible ding malaman agad kung magiging epektibo ito, dahil hindi pa nila alam kung paano ang agos ng tubig dagat sa mga butas ng mga tunnel, dahil wala pang nakakasubok noon. Sa kasalukuyan, hindi pa gaano kalinaw ang mga hakbang, kung paano makakaapekto sa kapaligiran, dahil kukunti lang ang nakakaalam sa mundo ang tungkol sa mga tunnel network, sa ilalim ng Gaza City. Ayon kay John Alterman, Senior Vice President sa Washington-based Center for Strategic and International Studies, na mahirap sabihin kung ano ang magagawa ng seawater pumping system, sa umiiral na water and waste infrastructure. At mahirap ding sabihin di umano kung ano ang gagawin sa groundwater reserve, at mahirap ding sabihin ang epekto nito sa katatagan ng mga kalapit na gusali. At sinabi din ng mga lokal na opisyal, na masisira lamang nito ang supply ng tubig sa lugar, at nagbanta na lalong mawawasak ang lupang sakahan, at magiging dahilan pa di umano ng pagkakalat ng mga sakit. Ang pag-apaw ng tubig dagat mula sa water pump ay maaring umabot ito sa mga kalye at tahanan sa loob ng 300 talampakan mula sa border fence, at ang malalawak na puddles at trenches ng mga putik ay magiging tanawin. Ayon kay Tamer Al-Slaiba, Direktor ng Department of Water sa Palestinian Environment Quality Authority sa Gaza, ang 1 metro kubiko ng tubig dagat ay magpaparumi sa 40 metro kubiko ng groundwater. At binanggit niya na ang plano ng Egypt ay nagpapahina sa mga pundasyon ng mga tahanan na nasa ilalim ng lupa, dahil sa paggawa ng tunnel ay ginagawang hindi angkop ang lupa para sa agrikultura sa mga lugar na malapit sa border. At magdadala rin ito ng panganib sa kalusugan habang ang tubig ay magiging stagnant, na nagpapahintulot sa mga lamok at iba pang mga uri ng sakit na dumami at magkalat,
Ano ang masasabi mo sa paghahanda ng Israel na bahain ang mga tunnel network ng Hamas sa pamamagitan ng tubig dagat para palayasin ang mga Hamas habang dinadala nila ang mga high-powered na bomba sa Gaza? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.